Ang initial defender ni D'Angelo Russell dito mga idol ay itong si Derrick White. And dahil nga may mga series of screens para sa kanya, si Jrue Holiday na nga po ngayon ang tumatao. So mukhang switch everything ang depensang pinapakita ng Celtics at the moment. Dalampasan naman ni D'Lo tong si Holiday, pero ito rin yung dahilan kung bakit literal na best team ng NBA tong Boston Celtics. Solid na sila sa opensa pati rin po sa depensa. Nag-help si White dyan at nabura tong layup na sana ni D'Lo, buti nandyan si Hayes. At tulad nga po ng isang true point guard na notice nga niya ang gawain ng kalaban dyan sa pagdepensa ng pick and roll at nag-adjust din. Pinascreen niya ulit si Hayes at kita nyo, lumapit na si JB sa kanya. Ganun ulit ang ginagawa ng Celtics, switch na naman. This also leaves Hayes na rim running na ngayon at ahead kay Tatum. Dahil nga rin po yan sa switch, binasa ni D'Lo yon at nagkaroon ng magandang look ang kakampi niya. Pinalito naman nila ngayon ang depensa ng Celtics dito mga idol dahil Spain pick and roll naman ang gagawin nila. May initial screen tong si Hayes at di ba nga switch nga sila dapat? Ngayon, hindi po makapag-switch itong si KP kasi ini-screen na siya ni AR. Napa-emergency switch tuloy itong si Holiday dyan kahit na dapat ay nanatili na lang siya kay Reeves. Good play to kasi ginawa nilang occupied si KP. Iniisip pa rin ni KP na dapat siya ang tatao kay D'Lo pero dapat ibang tao na lang ang nilapitan niya ngayon. Good look para kay Austin. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, i-click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganoon din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JONASPB at maaari kang makakuha ng up to 6,000 pesos na bonus sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. May pasimpleng tulak pa tong si D'Lo para manatiling mababa si Holiday dito mga idol. Kita nyo, noong binigay na sa kanya yung bola ay hiwalay talaga siya kay Holiday. Sakto pa at umilalim sa screen, naka-good look patuloy siya. Ngayon na si Keita naman yung big man ng Celtics, ayaw na nilang mag-switch. Drop cover na ang ginagawa nila. So maaaring laruin talaga ni Russell ang mga angulo dyan at gamitin ang screen ni Tony Wood para makawala sa tao niya. Walang ibang mag-help dyan kasi nga si Keita ay malayo naman. So kita nyo kung paano niya binasa ang depensa. This time si Al Horford naman yung big man na bumabantay at ganun ulit ang ginawang depensa ng Boston. Nananatiling nakadrop tong big man para hindi niya bantayan si D'Lo and dito na niya nagagamit yung laki ng katawan niya. Mintis man to pero yan yung mga tirang kumpiyansa na madalas naman ay ipapasok niya. Kahit dito sa second half na natili silang ganyan na drop coverage. Aabang na lang si Porzingis kay D'Lo sa loob kasi ginagawa ni Holiday ang trabaho niya. Binibigyan niya ng pressure si D'Lo na umatake at andyan siya every step of the way. Pero big guard nga rin kasi si Russell at hindi mo basa-basa na lang mabubuli sa ganyang mga contact. Nakapasok pa rin siya pero para sa alley-oop naman nila ni Hayes. Umiba ulit ng eskema tong Celtics mga idol. Si White ang tao ni D'Lo pero ngayon tumapat naman si Hauser sa kanya. And since kapapalit nga lang nila ng depensa, mukhang nalito si White dito at masyado siyang nanatili kay Russell. So magandang reaction to mula kay D'Lo na ipasa na kagad doon sa libre. Delay na si White so winasak nila ang depensa dyan. Puro pick play na lang no? At ngayon, another pagbabago na naman ang ginawa nila Russell. Inakala ni Hauser na lalapit si Hachimura dyan para mag-screen kay D'Lo. Kasi gano'n naman yung kanina pa nga nilang ginagawa Pero biglang nag-cut. Wala nang nagawa ang depensa. Ang bilis din talaga ng reaksyon. Nakita nyo si KP, umaangat na po dyan as compared kanina nga diba na nagpapaiwan siya sa loob. Nakaka-atake nga rin si D'Lo Kanina pa nga niya binabasag ang depensa ng Boston, sila ni Reeves. So maganda ulit na obserbasyon at reaksyon to mula kay Russell, nakapag-adjust sila kagad. Isa na namang pagbabago mga idol sa depensa ng Celtics, rekta switch naman sila ngayon. Tingus-pingus kontra kay Russell. Hindi ko alam bakit ganyan na ang ginagawa ng Celtics. Siguro kasi nalulusutan at nababasa agad ni Russell yung mga pagbabago nila sa depensa kaya binigyan ulit siya ng panibagong look. Ang kaibahan nga lang ngayon, biglang may double na rito sa kaliwa kasi lumalapit na si White dyan sa kanya. Syempre, ayaw naman nila na yung mabagal na si KP ang tumao kay Russell tapos naghahabol nga sila. Kaya pinasa na lang din niya doon sa ibang player na may advantage, which is si Hachimura nga. Nakakuha pa siya ng foul.
Kita nyo mga idol, ganun po inobserbahan ni Russell ang depensa nitong Celtics this game. Wala siyang pinipilit at kung ano lang yung binibigay ng depensa, tatapatan niya lang din yon. Hindi naman din siya nagkaroon ng big scoring game, 16 points lang, pero meron siyang 8 rebounds pati 14 assists na inambag. Point guard ang datingan ni D'Lo this game mga idol. Binasa niya talaga ang depensa at nag-react siya sa kung ano ang nararapat. Nakahit din siya ng mga timely shots na kinailangan talaga ng Lakers para mailayo ang kalamangan. Isa talaga siya sa mga nag-lead sa kanyang team dahil wala nga sila LeBron at AD this game. Ano pa masasabi niya sa naging laro ni D'Lo mga idol? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.